Amen. Sino po dito yung masaya siya? Yan mga yung katabi mo kung masaya. Ayan. Amen. Masaya ba yan? Amen. Purihin po ang Panginoon, ano? At tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Diyos. At kung tayo po ay may Bible, buksan po natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Sabay-sabay po nating basahin. King James Version po. Sabi dito, kami ni Apollos, 1, 2, 3, go! Kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang mga mag-awa ng Diyos, at kayo'y katulad ng bukid na ipinasaka sa amin ng Diyos. Kaya halintulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinagawin. Amen. Sa wikang English po, for we are laborers together with God. You are God's husbandry, ye are God's building. Tayo pong lahat ay yung buwan pumikit. Manalangin, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Lord, we worship you. We continue to welcome you in this place, Lord. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang nais, kundi ang pagkilos at pagsama mo sa aming mga buhay, Lord. Salamat sa pagkakataong ito, O God. Salamat sa umagang ito, sapagkat kami ay naririto upang sumamba. Dakilain ka, Panginoon. Kaya hayaan mo, O Diyos, patuloy kaming magalak, O Diyos, sa umagang ito, O God. For kami po ay naglilingkod, O Diyos, sa isang Diyos na buhay at tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat. Ihanda mo ang aming mga puso. Ihanda mo ang aming mga isipan sa mensahe mo, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, wala pong exempted, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, O God, patuloy ka, O God, na manguna sa aming kalagitnaan. Salamat po, and we entrust this service to you, Lord. In Jesus' name we pray, O God. We humble ourselves unto you, Jesus. Lord, Holy Spirit, O God, continue to minister in us, Lord. Let your Spirit flow, Panginoon. Lord, hindi ang tao, O God, ang maitaas, O God, hindi ang kanino mang salita, kundi ang salita mo, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa aming mga buhay. Salamat po. We worship you, O God. Lord, whatever the Spirit, O God, na hindi nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa lugar ito right now, we just curse it and cast out it in the mighty name of Jesus Christ. We command you to go out and leave this place. Whatever spirit that comes from the Lord, we rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name, Father God, hayaan mo, Panginoon, na langisan mo ang bawat isa sa amin, O God, ng iyong presensya, O God, upang malaya naming maunawaan ang mensahe mo sa umagang ito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Amen? Naiinitan po ba tayo? Sino dyan naiinitan na? Medyo mainit, pero malapit na nating makuha yung ating pinagpe-pray kay Lord. Amen? Na magandang building at magandang lugar. Hindi natin makukuha, walang naniniwala. Walang nag-amen. Kung taga CGCF, JTG, Central Church ka at naniniwala ka sa pangako ng Diyos, sumigaw ka nga ng malakas na amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Wala na rin pumalakpak. Patay. Sino dito yung naririto siya dahil may inaasahan siya sa Panginoon? Sino yung nandito siya kasi gusto niya talagang maranasan yung presensya ng Diyos? O meron ba sa atin dito na nandito lang dahil feel responsible lang siya? Amen? Nawala na yung kanyang gana sa pagsisimba. Kapatid, amen. Kung tayo yung tao na yan na parang nawawala na yung gana natin sa pagsisimba, wala na yung excitement natin, hindi na natin inaabangan ng Sunday. Diba? Sunday should be our best day. Because this is the day that we will worship. Sabi mga, we will worship. Amen. Sasamba tayo sa Diyos na nagligtas sa iyo at sa akin. Maglilingkod tayo. Hello? Sabi mo nga, maglilingkod tayo. Sino dito nakaranas ng kahabagan ng Diyos? Amen. Hello? Lawakan natin ang ating puso sa umagang ito. Amen. Pwede po ba hawakan natin ang ating puso? Sabihin natin sa ating sarili, espiritu ng kawalan ng interes sa salita ng Diyos.
pinapaalis kita. Amen. Espiritu ng excitement, tinatanggap kita. Amen. Excitement sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Excitement sa pagsamba. Hallelujah. Mukhang excited na excited na mo ngayon katabi mo kung very excited na talaga yan. Ayoko pong mangaral ng salita ng Diyos na hindi tayo handa. Kasi pag nangaral ng Diyos sa atin at hindi tayo handa, wala kang maiintindihan, maniwala ka sa akin. Pag naupo ka lang dyan, lilipas ang oras, pag uwi ko, ganyan pa rin ako. Hello? Kaya kailangan pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, ready tayo. Kasi may mensahe ang Diyos sa atin. May sasabihin si Lord sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, may sasabihin si Lord sa'yo. At yun yung pinakamahalaga sa umagang ito, kapatid. Yung lumabas ka na may sinabi sa'yo ang Diyos. Para ang Sunday mo, ang isang linggo mo, ay hindi kagaya ng dating Sunday. Kasi may bago. Yes, may mga pangungusap ang Diyos sa atin nung nakaraan. Pero dapat, every Sunday, may pangungusap ang Diyos sa atin. At doon natin nalalaman, at doon natin malalaman na buhay ang relasyon natin sa Diyos. Hello? Lahat nga po ng nangungusap ang Panginoon sa kanilang buhay, pumalakpak nga ng malakas. At sumigaw ng Amen! Amen. Hallelujah. Shout Hallelujah! Praise God. Palakasin po tayo ng Panginoon sa kanyang mensahe. Ang ating pag-uusap ay papamagatan po natin. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Sana. Sorry, lad. Title. Ayan ha. Go! Wala pa rin. Naglalag po siguro. Palakpakan natin ng Panginoon. Mukhang kulang pa yata yung encouragement. Mukhang may hindi pa yata ready dyan makinig. Tingnan mo nga yung katabi mo kung inaantok yan. Sabi mo sa kanya, binibigyan kita ng karapatan. Kurutin ako. Pag ako'y nakita mong inaantok o dinadaldal kita. Ayan. Amen. Hallelujah. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Kasama ka sa paglilingkod. Palakpakan natin si Lord. Amen. Malungkot pagka ikaw lang mag-isa sa buhay. Tama, mali. Walang nilikha ang Panginoon na mag-isa lang sapagkat hindi niya kaya. Nung nakita ng Diyos si Adan sa Garden of Eden, kasama niya yung mga hayop doon. Amen. Hindi pa rin nasatisfy ang Diyos eh. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sasama sa mga hayop. Amen. Ano? Nakita niya ng Diyos si Adan eh. Di ba? Andiyan po ba tayo? Yes. Oo. Di ba? Sabi ng Diyos, hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Bibigyan ko siya ng kasama. Andiyan po ba tayo? Yung ating verse po, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 ay tumutukoy sa kamanggagawa, kasama sa paglilingkod. Andiyan po ba tayo? And that will be our topic. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa paglilingkod. Hello! Lahat tayo, amen? We as church has a purpose. Hello? Lahat nga ng ligtas, sumigaw ng amen. Amen. We as church has a purpose. We are not saved for nothing. Sino dito naniniwala, hindi siya niligtas ng Diyos para wala lang? Sabi mo sa katabi mo, niligtas ka ng Diyos? Dahil may purpose siya. Hello? Sino dito lahat ng ligtas? Tumaas nga ng kamay. Yung masayang-masaya siya. Pumalakpak ka ng malakas. Yung siguradong langit pupunta. Yung sigurado lang ha. Amen. Pumalakpak ng malakas. At sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Gising na po ba tayo? Tatawagan ko po si Pastor Sheyus, saka yung drummer natin. Praise God. Amen. Sa umagang ito, pwede po ba, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, pwede po bang sumamba tayo sa Panginoon kahit mga 10 segundo lang? Sige, Pastor, bilis. Kahit 10 segundo lang. Amen. Pwede po ba sa oras po na ito, magsabit tayo ng papuri?
Amen. Kahit nakaupo lang tayo. Amen. Pwede po ba sa oras na ito, purihin muna natin ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Come on, we worship you, Jesus. Come on, raise your voice to God. Magsambit po tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We welcome you. We invite your Holy Spirit. Come on, come on, come on, come on. Come on, stir up your spirit. Empower your spirit to worship God in this place. Hallelujah. Come on, say the name of your God. Say Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah to you, Jesus. Come on, church. Mahina pa yan. Mahina pa yan. Come on, carry it out. Come on, carry it out. Shout, 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 Jesus. Oh, we praise you, God. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin, Jesus? Jesus! Sabihin natin, Jesus! Jesus! Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Lahat nga ng ligtas, sumigaw ng Jesus! Jesus! Hallelujah. Mahalaga po yung kaligtasan natin sa ating pag-uusapan. Because we as a church, we are not saved for nothing. Hallelujah. Pag sinabi ko pong ligtas, yun yung nakaranas ng pagmamahal ni Kristo. Yun yung nakalaya sa kasalanan. Yun yung nakalaya sa sakit. Yun yung pinatawad. Yun yung inalis sa kahihiyan. Hallelujah. Amen. Yun yung pinuno ng pag-asa. Yun yung inalis sa buhay na boring. Dati ang boring na buhay. Pero dahil na kay Kristo ka na, enjoy mo na yung buhay mo. Hindi ng mga bagay sa mundong ito, pero ng mga bagay na pang makalangit. Kaya kapatid, kung hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa kamunduhan, tinatawag ka ng Panginoon, God wants you to be His church. Hallelujah. Amen po ba? Church today must have clear vision and goal. We are the church. Tayo po, ikaw at ako. Bilang simbahan ng Panginoon, dapat meron tayong malinaw na vision at goal sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, remember that without vision, you have no direction. And without direction, you have no purpose. Kung naligtas po tayo, hindi natin alam kung bakit. Hindi natin naligtas ka, hindi mo alam kung saan ka patungo. Mawawalang kwenta. Hello? Kaya bilang niligtas ng Diyos, alam mo dapat kung saan ka papunta. Hallelujah. Amen? Papunta ka sa langit at kasama ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang tayo taga-upo. Hello? Alisin natin yung isip na ang mga naglilingkod lang yung tumatayo sa unahan. Alisin natin yung isip na ang naglilingkod lang yung nagba-Bible study. Ikaw, nakabilang na niligtas ng Diyos, kasama ka sa paglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. You have a purpose. We are the church, meaning ecclesia. Pag sinabi pong ecclesia, the word ecclesia in the Bible, meaning po niyan ay called out one. Hello? Tinawag. Sabi mo nga, tinawag ka ng Diyos. Woo! Amen. Talaga naman. Dati, nandun tayo nag-enjoy sa kasalanan. Nandiyan ba tayo? Nandun tayo nag-enjoy sa kasalanan. Nandun tayo nag-enjoy sa mga bagay na walang katuturan, walang kakwenta-kwenta. Yung iba, enjoy na enjoy sa paninira ng buhay ng ibang tao. Pambabash. Hello? Yung iba, ando doon, hirap na hirap makipagpataasan to compare his life to others. Nakikipagpagalingan, payamanan, pabaguhan ng damit. Nandiyan ba tayo? Nakikipagpabutihan. Aminin natin. Amen? Dumating sa buhay natin na gusto nating maging mas mabuti tayo sa iba. Pero ang totoo, wala naman talagang mabuti. Ang totoo, lahat naman makasalanan. Ang totoo, lahat naman nakagawa ng kahihiyan sa harapan ng Diyos.
Pero salamat may Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Hello! That's why God says, you are Ecclesia. You are the church. We are the church. That you are called out from darkness to marvelous light. Tinawag ka ng Diyos, hindi sa pagdudusa. Tinawag ka ng Diyos sa pagpapala. Tinawag ka ng Diyos, hindi sa kahihiyan. Tinawag ka ng Diyos sa kalayaan. Amen. Pumalakpak nga lahat ng niligtas ng Diyos. God has a purpose in your life. Kasama ka sa paglilingkod. And we have the privilege of serving that wonderful God. Listen, my brother and sister in Christ, may co-workers in Christ, kung ipatawag ka ng presidente, ikaw mismo espesyal, sinulatan ka, pinatawag ka sa president's office, gusto kang makasama ng presidente, anong mararamdaman mo? I think you will feel, even I will feel special. Sino ba naman ako? Tama, mali? Siguro yung ayaw lang nating mapatawag tayo is sa principal's office. Amen. O kaya sa guidance office. Pero sa umagang ito, kapatid, sa buhay na ito, amen, naiintindihan niyo po ako? Naiintindihan niyo po ako? Sa buhay na ito, ang tumawag sa iyo ay hindi lamang presidente, kundi yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. It's the name above all name. Jesus called you. Tinawag tayo ng Diyos. And we have the privilege to serve God. Hello? Andiyan po ba tayo? Anong sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9? Sabi niya, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Amen? We are a chosen generation. Sabi mo, pinili ka. Ano ba yung pinili na yan? Dati ko pa yun naririnig, di ko naman maintindihan. Ibig sabihin ng pinili ka ng Diyos, sa totoo. Amen? Maraming tao ayaw talagang makinig ng salita ng Diyos. Corny yan. Ayaw, corny yung papalakpak-palakpak, corny yung pataas-taas kamay, corny yung paluhod-luhod, corny yung paiyak-iyak. Sa kanila, corny yung bagay na yan. Maraming tao hindi talaga naniniwala sa ginawa ni Kristo. At sa mga taong umiiyak, lumuluhod, nagtataas ng kamay, alam mo naman ang talagang dahilan mo, bakit mo yan ginagawa? Kasi niligtas at pinatawad ka ng Diyos. Pero kung hindi mo yung nararamdaman at hindi mo yung tinanggap, hindi mo talaga kayang gawin yan. Magwo-worship, nakadilat ka rito, titingin-tingin ka. Amen? Magwo-worship, di ka makapalakpak. Magwo-worship, di ka makatalon. Why? Kasi hindi mo tinanggap yung ginawa ni Kristo sa iyo at sa akin. Andiyan po ba tayo? Hello? Mga kapatid, tinawag pero yung mga taong pinili, yan yung mga taong kayang mag-all out sa Lord. Kahit sabihin ng kapitbahay nila, kahit sabihin ng friends nila sa Facebook, ang corny yan. Hello? Kahit ano ang sabihin niyan, still ang taong nakaunawa that I am saved by God, I am forgiven by God, magiging all out pa rin sa Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Sabi mo, ako yun! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Yun na yun, para kay Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord! Hallelujah! Church, ulitin ko po, kasama ka sa paglilingkod. Amen. Hindi lang po yung nasa harap, kagaya ng sinabi ko kanina, pinili tayo ng Panginoon. We are a royal priesthood and holy nation. Sabi mo nga, holy nation. Marami mga bagay na inaayos pa rin ng Diyos sa iyo at sa akin. Pero ang buhay mo ay papunta sa kabanalan ng Panginoon. Dahil lumalapit ka sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, anak, aayusin kita. Amen. Huwag kang papayag na hindi bumumuti ang buhay mo. Hello?
Huwag kang pumapayag na hindi nababawasan yung kasalanan natin. Hello? We are a peculiar people. Amen. That you should forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Pinili tayo ng Diyos. Listen to this. Lahat tayo ng nasa loob ng church, lahat ng niligtas ni Lord, kasama sa paglilingkod. Amen. Hindi lang yung mga nasa unahan. Ikaw at ako na tayo nandito. Kasama tayo. Kabahagi ka ng church na ito. Kabahagi tayong lahat ng CGCF, JTG Central Church. Kabahagi tayo ng CGCF, JTG Batangas. Kabahagi tayo ng Bulacan. Kabahagi tayo ng Carmona, ng Binyan, ng 13, ng Bubuksang Woodtown. Kabahagi tayo ng Jesus the Gospel Church Global International. Hello. Kabahagi tayo ng bawat Kristiyanong totoong niligtas ng Panginoon. Ikaw at ako ay may dapat gawin. Church, listen! Did you feel in your spirit that God wants you to do something? Amen! Sino dito nakakaramdam na meron talagang gusto ang Diyos na gawin mo para sa Kanya? Hello? You know, a life without purpose, parang wala. Walang kwenta. Meron ka bang gamit na wala namang pakinabang sa'yo? Paano mo tingnan yun? Paano mo ingatan yun? Diba parang, walang pakinabang sa akin to eh. Bala ka na dyan. Kung mausukan ka, kung madumihan ka, mawala ka, wala akong pakialam. Kasi wala ka namang pakinabang. And that's our life without a purpose. That's why we are blessed because God put a purpose in your life. May nilagay ang Diyos na purpose sa buhay mo. Malapit na po ako matapos sa introduction. Amen. Amen po ba? Kaya dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo, may gagawing hadlang ang kaaway. Hello? There's a hindrances on our calling. Because we are called out one, there is a calling. Amen? And there's also hindrances sa ating panawagan. Number one, ano po ito? Bantayan natin ito, mga kapatid. Amen. Hindrances on our calling. Satan, the enemy. Sabi mo, Satan, the enemy. Hindi po friend si Satan, ha? Baka hanggang ngayon may nag-aakala pa rin dito. Friend niya si Satan. Hello? Listen. Satan, the enemy, will try to tempt us through this world. Ang kaaway nating si Satanas o ang demonyong Diablo ay tutuksuin ka sa pamamagitan ng mundong ito. Amen? Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Anong sabi ng Bible? Pagkatapos dinala pa siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, si Jesus po yan, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at mga kayamanan. Hello? Pinakita kay Jesus yung buong mundo at kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Hello? Sige, dun lang. Listen. Wealth, treasure, glory. And then yung kamunduhan. Amen? Next. Pinakita, ano po sabi at sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Listen to this. The enemy will try to tempt us through this world, through the pleasure of sin. Sabi mo nga, pleasure of sin. Sa katotohanan, dahil tayo'y nasa laman, mararamdaman mo parang masaya, parang okay lang, pagka ako'y gumagawa ng kasalanan. Hello? Di ba ganon? Yung mga bawal na pagkain, masarap yun. Pero hindi mo alam, pinapatay ka na. Diabetic tayo, kain pa tayo ng kain ng kanin. And sarap eh. Sharp kaya. Diba? Inom pa tayo ng inom ng soft drinks. Masarap eh. Pero hindi mo alam, isang araw magugulat ka, himatayin ka na ng magkukulaps ka. Kasi diabetic ka na. Hindi na gumagaling yung sugat mo kasi nasobrahan ka na sa matamis.
Acid. Acid pala yun. Pati soft drink, acid din yun, di ba? Soft drinks. Acid ka na. May acid na tayo. Inom pa tayo ng soft drinks. Hello? Kaya ako, bumili ako ng 2 dosenang soft drinks eh. Nagulat ako, 4 na lang. Inubos na nito. Naawa siguro sa akin. Amen? Hello? Anyan po ba tayo? Sabi ko pa naman, para lang yun sa mga pupunta doon, pang merienda. Ba nagulat ako, hindi ko nabanggit sa kanya. Kasi nung one time, may pumunta sa amin, sabi niya, nakakaya, wala man lang kaming naialok. Sabi niya ganun. Kaya bumili ako noon. Nagulat ako, 4 na lang. Sa mo dilagay ka ako yung 24 yun, yung 20. Sa linggo lang. Hello? Andiyan po ba tayo? Minsan tayo, no? Ang kasalanan, ganun talaga. Makinig kayo mga kapatid, totoo yan. Masarap sa pakiramdam habang gumagawa ng kasalanan. Pero sa mga taong nakakilala na sa Diyos, that moment lang yun. Pero pagtapos nun, babagabagin ka na. Mararamdaman mo na yung nakakahiya, nagawa ko yun. Nakakahiya, bakit ko nagawa yun? Wala ka ng kapayapaan. Hello, kagaya nila Eva at Adan, parang magtatago ka na rin sa church, magtatago ka na rin sa Diyos. Nagiging defense mechanism natin yung paglayo sa Panginoon kapag nakagawa ka ng kasalanan. Hello? Amen? Sinuko ko na yung bisyo ko na to sa Panginoon, pero nagagawa ko pa rin yung bisyo ko. Alam ko namang hindi ito kalooban ng Diyos. Because Satan, gusto niyang hadlangan yung calling natin. And Satan will tempt you to the pleasure of the sin. Hello? Doon niya tayo tutuksuhin sa pleasure ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, pagkikiliti yan, kinikiliti ka ni Satanas. Akala mo okay. Talaga naman. Mas masarap kaya mag-SM kaysa pumunta sa church na napakainit. Hello? Lalo na kung puyat ako sa trabaho, mas masarap matulog kaysa sumamba sa Diyos. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Lalo na kung may mga dahilan tayo para umiwas sa Diyos. Mas masarap yun sa pakiramdam. Pero kapatid, no. Sabi mo nga, wag. Amen? Paano natin, ano pa po yung mga i-offer ni Satan? Kalayawan o karangyaan na nagdudulot ng kawalan ng Diyos. Ulitin ko po hindi masama ang kayamanan, hindi masama ang karangyaan. Ang masama po ay yung kalayawan o karangyaan na nagdudulot ng kawalan ng Diyos. Yung hindi mo na maalala ang Diyos, yung wala ka ng oras sa Panginoon, yung inuuna mo na yung ibang bagay kesa sa Diyos. Kapatid, it's a trap. Sabi mo nga, it's a trap. Huwag kang papayag na mahadlangan ang panawagan mo, ang paglilingkod mo sapagkat kasama ka sa paglilingkod. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, paano natin i-repeat yan? Anong sabi ni Jesus? Teka lang. Hindi ako sasamba sa'yo. At hindi ako sumasamba sa mga bagay na yan. Hindi ako sumasamba sa kayamanan. Hindi ako sumasamba sa glory. Hindi ako sumasamba sa kahit ano pamang bagay sa mundong ito. Sabi ng Diyos, sinagot siya, lumayas ka, Satanas. Hello? Huwag niyong pakiusapan si Satanas. Palayasin niyo. Pag tinutokso ka, lumayas ka, Satanas. Amen? Diyan po ba tayo? Pag antok na antok ka, para kang hinihiling, lumayas ka, antok. Amen? Hello? Pag tinatamad ka lang makinig ng salita ng Diyos, lumayas ka, katamaran. Pag gusto mong bumalik sa dati mong bisyo, lumayas ka. Ayan po ba tayo? Lakpakan natin si Lord. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Yun ang solusyon. Kapag ka tinutokso ka ng demonyo, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at salamat ang iyong paglingkuran. Huwag ka maglingkod sa pera. Amen?
Huwag tayong maglingkod sa karangyaan. Naiba na naman tuloy ito, no ko. Nandiyan po ba tayo? Huwag tayong maglingkod sa mga bagay sa mundong ito. Maging sa kasikatan. Marami tayong nababalitaan. Binenta na nila yung kanilang kaluluwa para lang sumikat sa demonyo. Hello? Yung mga biglang sikat. Nandiyan ba tayo? Mga international. Huwag nating ibenta, huwag nating ipagpalit. I-refute natin yan sa pamamagitan na, Lord, sasamba ko sa iyo. Ganun kahalaga yung pagsamba. Hello? Kaya pag praise and worship, huwag ka lang tumayo. Huwag ka lang kumanta. Sumamba tayo sa Diyos. Ulitin ko, sumamba tayo sa Diyos. Maintindihan mo yung inaawit mo at mensahe mo sa Diyos. I trust in God, my Savior. Because He will never fail. Amen? If He goes to the left, we'll go to the left. If God goes to the right, we will go to the right. Amen? We will jump for the Lord. We will dance for the Lord. Because that is the way how we refute Satan in our lives. Eh kaya nga pag di ka makasamba, pag di ka nakasamba, pansinin mo, pag di ka nakasamba, ang rupok-rupok mo. Amen? Dali mong magkasala. Maya-maya konti, puro sumpa na lumalabas sa bibig mo. Ang init na ng ulo mo, ang init na ng ulo ko. Hello? Pero pag nakapanalangin ka, feeling mo angel ka eh. Ang bait ko today. Parang kahit anong nakaka-stress, oops, excuse me. Diba? Pagka-puspus ka eh, parang oops. Galang ha, sorry, nakapag-pray ako ngayon. Bukas na lang, baka hindi ako makapag-pray. Hello, andyan po ba tayo? Amen. Tandaan natin kapatid, na ang mundong ito ay walang maidudulot na maganda sa atin. Sabi ng James chapter 4 verse 4, hindi ba ninyo nalalaman? Sabi niya, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba nalalaman na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Everything that of this world is enmity with God. Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. At kapag tayo po ay kinakaibigan natin ng mundo, ano po yun? Sinisira natin ang ating sarili. Papunta tayo sa pagkawasak. Ang sabi ng Philippians 3:18-19. Sabi niya, sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan sa krus ni Kristo. Ibig sabihin, kapag ikaw namuhay ka ng against sa salita ng Diyos, against sa gospel, sa word of God, anong sabi? Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa ngayon. Ano daw mangyayari dun sa mga taong namumuhay salungat sa salita ng Diyos? Hello? Teka lang ha, i-highlight natin ito ha. Yung mga taong namumuhay, ayaw maniwala sa Word of God. Ang tingin nila sa Bible, kabaliwan. Ang tingin nila sa salita ng Diyos, kalukuhan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Anong sabi ng katotohanan? The Word of God is the truth. Anong sabi ng katotohanan? Sapagkat maraming namumuhay, yung next verse. 1, 2, 3, go. Ulitin ko po, whose end is destruction. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, pagkawasak. Sino daw? Ito yung mga tao, ang Diyos nila ay tiyan nila at ang kanilang kaluwalhatian ay nasa kanilang kahihiyan. Yung mga bagay na kasalanan, yung normal na lang daw. Normal na lang daw. Normal na lang daw kasi marami namang gumagawa. Normal na lang daw kasi lahat naman gumagawa. Hello? Iba na daw ang panahon ngayon. No, do not compromise holiness. Do not compromise sin.
Hello? Anyan po ba tayo? Na ang kanilang kaisipan ay makamundong bagay lamang. Hello? Ano ba yung makamundong bagay lamang? Yan yung mga taong walang ibang iniisip, walang pakialam sa Diyos. Basta ang gusto nila, makapag-provide sila ng pagkain, makabili sila ng magandang bahay, makapagtrabaho sila, puro pera. Amen? Ang kanilang nasa isip, kundi yung puro mga material na bagay sa mundong ito, puro kasiyahan sa mga mundong ito, at wala silang kaisipan ukol sa Diyos. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Amen? Ikaw ay tinawag ng Diyos para sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, pangalawang hadlang. Ano pa po ang nagiging hadlang damit sa ating panawagan? Number 2, pakibasa. 1, 2, 3, go. Number 1, yung pangtatempt ng kaaway sa'yo, sa akin, sa pleasure of sin, at sa mga bagay sa mundong ito. Pangalawang bagay na pwedeng maging hadlang para hindi mo magawa yung paglilingkod mo sa Panginoon at paglilingkod ko. Yung mga nakaraan, yung mga hinaharap, yung mga kasalukuyan, at saka yung mga hinaharap na dadaanan nating suffering o problema. Kapatid, don't let this past, present, and future suffering hinder you from serving God. Ulitin ko po. Amen. Naintindihan po ba natin yon? Amen. Focus po kayo sa word ni Lord, ha? Don't let the past, present, and future suffering. Kung dumanas ka ng problema, kung dumanas ka ng pagsubok, kung dumadanas ka ng pagsubok at problema, kung dadanas ka ng pagsubok at problema, don't let those suffering hinder your calling. Amen? Kung dadating sa point na mangangailangan ka, kung dadating sa point na magkakasakit ka, kung dadating sa point na mabobroken heart ka, kung dadating sa point na magkakaroon ka ng failure, kung dadating sa point na anuman yung pagdaanan mong suffering, don't let that suffering hinder you. Magkamali ka man, mangailangan ka man, magkaroon ka man ng sakit, mabroken ka man, huwag mong hayaan. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. At hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili, magpakailanman, at hindi mapapantayan. Hallelujah. Church, your current suffering, your momentarily suffering in this world is nothing to be compared to the glory that God will reveal in your life. Magtiis ka lang. Laban lang! Walang taong hindi dadanas ng problema. Pero sa gitna ng problema na yan, may Diyos kang maiiyakan. May Diyos kang matatakbuhan. May Diyos kang malalapitan. May Diyos kang matataasan ng kamay at sasabihin mo, Lord, suko ako sa'yo. Wala akong magagawa. Tulungan mo ko. Kunin mo to, Panginoon. Ibinibigay ko sa'yo ang lahat. Amen? Sabi ng Lamentations chapter 3 verse 19 to 25, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. May mga bagay na damang-dama mo yung problems, damang-dama mo yung problema, ang sakit isipin ng paghihirap. Next verse, ano pa? At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Next verse, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay wala katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusan na lingkod. Araw-araw, ipinapakita niya ang kanyang kahabang sabagan, takila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon.
mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Woo! Hallelujah! God is faithful and has something for you. Hindi ka tinawag sa problema. Hindi ka tinawag sa mundong ito. Tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah. Number 2. Number 1. Dahil tinawag ka ng Diyos, saan kanya tinawag? Patapos na po ako. Dalawa lang po ito. Kaya huwag tayong magpapahadlang. Saan ka tinawag ng Diyos? Number 1, tinawag ka niya para maligtas. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 16. Sabi ng salita ng Diyos, mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Next verse. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Nais ng Diyos malaman ng lahat ng tao ang katotohanan. Nais niya ikaw at ako maligtas. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Next verse. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Binibigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. At inihayag niya ito. Amen? Inihayag niya ito sa takdang panahon. Palakpakan natin ang Diyos. God called you to save. Amen? God wants to touch your life. God wants to touch our lives. Amen? Listen to this. Be free in sin. Amen? Bilang niligtas ka na ng Panginoon, maging malaya ka na sa kasalanan. Huwag tayong pumayag na makulong tayong muli sa kasalanan. No more shame and guilt. Amen? Huwag kang pumayag na pinapaalala sa'yo ni Satan yung mga kamalian mo. Huwag kang pumayag na pinapaalala sa'yo ni Satan na ibinabalikan ni Satanas sa kasalanan. Sapagkat ikaw ay malaya na. You are forgiven. There is always a new start to God. Laging may bagong pagsisimula sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Come to Jesus. Amen? God wants to touch your life. He wants you to live joyfully until He comes. Gusto ng Diyos, ma-enjoy mo yung buhay. Dito ka tinawag ng Diyos. Ma-enjoy mo yung buhay mo. John chapter 10, verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Epal talaga yan. Laging andyan si Satanas para ilugmo ka sa kalungkutan. Ilugmo ka sa sakit. Ilugmo ka sa paghihirap, sa kawalan ng pag-asa. Na kung titingnan mo yung buhay mo, parang wala ng pag-asa. Parang wala ng enjoyment. But no, ang sabi ng Diyos, ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Hello. Dumating si Jesus Christ to give us the abundance of life. Yung totoong buhay, hindi yung patay. And if you have Jesus, you have life because Jesus is the life. Verse 11, ang sabi ng Bible, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. God is good. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Mabuti siya. Bakit siya mabuti? Saan ka nakakita? Ang pastol po, yun yung pumapatay sa sheep pag kailangan niya na. Pero hindi ganun si Jesus. Ang pastol, nung tayo ay tupad ng Panginoon, siya, ang pastol ang namatay para sa iyo at para sa akin. Kaya good shepherd siya, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Next verse, 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. Naniniwala tayo. Hello? God wants to touch your life. God wants you. God called you to be saved.
Sabi ng Bible, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Next verse 15. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Intindihin po natin ito, verse 16. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasama ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo Jesus ang unang bubuhayin. Next verse and last, pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Darating ang panahon, makakasama natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Makikita natin siya ng mukhaan. Amen? Makakasama natin yung Diyos na ating sinasama. Sabi ng isang awitin, kaya anong dapat natin gawin? Sabi ng isang awitin, all my days on earth, I will await the moment that I see you face to face. Amen? Pwede ba yon? Kaya ba natin yon? Mabuhay tayo sa mundong ito ng masaya at maligaya, kagaya ng pangako ng Diyos sa John 10:10 verse 11, hanggang sa makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, huwag kang mapagod. Saglit lang yan. Ang mahalaga yung panghabang buhay sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2 and last. Dito na po ako magtatapos. Pakibasa po, 1, 2, 3. To preach. Amen. God called you to preach His works. Tinawag ka ng Diyos para ipahayag mo yung ginawa niya. Number 1, sa buhay mo. Your life is God's message to all. Amen? Yung mga bagay na naranasan mo, yung mga mapapait na bagay na naranasan mo, yung mga pagkakamali mo, yung mga kasalanan na gawa mo, yun yung mensahe mo. Yung mga kawalan mo na pinrovide ng Panginoon, yun yung mensahe mo at mensahe ko na ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Na totoo ang Diyos na nagbabago, nag-aayos ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. God wants you. God called you to preach His works in your life. Yung sa buhay mo. Amen? Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Number 2, to everyone. Amen? Maging mensahe yung buhay mo. At ipangaral natin ang kanyang salita sa lahat. Sabi ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Next verse. Kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Verse 20, turuan nyo silang sumunod. Silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Palakpakan natin ang Diyos. Mga kapatid, God called you to touch other lives. Tinawag ka ng Diyos para hipuin yung puso rin naman ng ibang tao. Kung paano ka minahal, kung paano ka pinalaya, minahal ng Diyos. Kung may mga kaibigan ka, kung may mga katrabaho ka, kung may mga kakilala ka na nangangailangan ng Diyos sa kanilang buhay. And we are all. Amen? Your calling is to preach His works. Ang panawagan mo, ikwento mo. Marami naman sa atin magaling magkwento eh.
Amen? Yan nga gusto natin, yung mga magkukwento. Amen? Gawin natin yan para sa Diyos. Conclusion. Tapos na po tayo. Nakasulat ba? Sabi diyan, if God touch you and still touching your lives, let God also use your lives for others. Kulang yan, kapatid. Amen? Let God also use your lives for others. Kung ikaw nasaktan, for those who are in pain, amen? Kung pinagaling ka ng Diyos, hayaan mo magamit ka rin doon sa mga taong nasasaktan. Doon sa mga, kung pinalaya ka sa kasalanan, hayaan mong gamitin ka rin ng Panginoon doon sa mga nakakulong sa kasalanan. Doon sa mga taong may brokenness, hayaan mong gamitin ka rin ng Diyos doon sa mga taong wasak. Doon sa mga nagkukulang, sa mga nasa trouble, doon sa mga may hinahanap sa kanilang buhay, hindi makontento. Andiyan po ba tayo? Yung mga hindi makontento ba, maraming gusto sa buhay. Amen? Doon sa mga feeling nila unloved, unappreciated, and unnoticed sila, hayaan mong gamitin ka ng Diyos sa kanilang buhay. Lately, may laging binubulong sa akin si Maming Word of God. And dito po tayo magtatapos. Isaiah chapter 61, verse 1 to 4. Dahil niligtas ka ng Diyos, ito sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord God is upon you. Amen? Nasa sayo at nasa sa akin. Because God has anointed you with His salvation and presence. Inanoint ka na ng Diyos ng kanyang kaligtasan, ng kanyang presensya, to what? To preach good tidings things unto the meek. Sapagkat inirang niya tayong mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Hindi lang yan yung mahihirap na kulang sa pera, mga nahihirapan sa espiritu, nahihirapan sa buhay. Hello? Andiyan po ba tayo? Sinugo niya tayo para aluin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Ayan, palakpakan natin ang Diyos. Next verse, verse 2. Sinugo rin niya tayo para ibalita na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang mga nang-away sa'yo. Kung may mga taong nang-away sa'yo, nanira sa'yo, nang wasak sa'yo, yari sila sa Diyos. Amen? Sabi, sinugo rin niya tayo para aliwin ang mga nalulungkot sa church. Sa Zion. Hello? Nang sa gayon, sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo, bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Instead of yung beauty for ashes, oil of joy will be changed into the oil of joy. Amen? Verse 3. Sorry, pabalik. Ayan, yan. The oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Yung mga taong nabibigatan, ikaw ang gagamitin ng Diyos para magkaroon sila ng garments of praise. Amen? At sa ganyung kapamaraanan, sila'y tatawagin, amen, na sila'y nasa katwiran ng Panginoon. Amen? The planting of the Lord, and that He might be glorified, para maging karangal ng rangal tayo sa Panginoon. And last verse 4, verse 4, muli nilang itatayo ang kanilang mga lungsod na matagal nang nagiba. Amen. They shall build the old ways. They shall raise up the former desolation, and they shall repair the waste cities, the desolation of many generations. Yung mga taong wasak, yung mga taong down, yung mga taong wala ng pag-asa, kagaya natin noon, gagamitin ka ng Diyos. Sino dito handang magpagamit sa Panginoon? Kasama ka sa paglilingkod. Kasama ka doon.
Hindi ka lang taga-upo, may bahagi ka sa simbahang ito. May bahagi ka sa Diyos. Amen? Express your love to God. Kung dati hindi ka pa all out sa Panginoon, nagugulat sila, ay, Christian ka pala. Amen? Pero ngayon, maging all out ka na sa Lord. Malapit nang dumating ang Diyos. Bago dumating ang Panginoon. Amen? Maging kasali tayo. Mag-participate tayo sa malaking bagay na gagawin ng Diyos sa huling kapanahunan. Marami tayong itatayong church. Ang vision ng ating mami at daddy ay malaki para sa ministeryong CGCF JTG. Kapatid, gawin mo ang lahat. Hindi para sa simbahang ito lamang. Hindi para sa pastor lamang. Hindi para makitang sumusunod ka lamang. Gawin mo ang mga bagay na ito para sa Diyos. May nakakakita man o wala, magpe-pledge ka, mag-e-evangelize ka, magpapalakas ka, mananalangin ka, dahil naranasan mo ang pagmamahal ni Kristo sa buhay mo. Kung bakit ka tatayo sa palengke, magtataas ng placard, kung bakit ka mamimigay ng flyers para sa Panginoon, kung bakit ka mag-share ng Word of God, dahil naranasan mo ang pagmamahal ni Kristo sa iyong buhay, dahil niligtas ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito, at inanyayahan ko pang ating mami